isa sa highlights na lugar dito sa Kabagan. Ang square part na ito ay madalas or open 24/7 sa mga gustong mamasyal dito. Hindi lang sa mga locals, kundi kagaya ninyo na mga gustong alamin kung ano nga bang mga highlights na lugar dito sa ating probinsya. Dito sa square part na to ay hindi lang basta-basta pasyalan. Ito ay maaari ka din mag-relax. Kapag napagod ka, maaari kang umupo kasi kung makikita ninyo may mga pictures tayo sa gilid. Kaya Sir, dito, nagkakaroon po ba ng night market? yes, nagkakaroon po dito ng night market tuwing bare months. Sila ay nag-i-start September lang, then magtatapos February. Kasi Ngayon, dito tayo sa Sentro Kabagan. Dito, isa ito sa pinakamasarap na pansit Kabagan. Dilingit sa inyo kalaban, sila yung nanalo sa last year sa pansit competition. Wow, ito pala yung pansit Kabagan. Anong difference ng pansit Kabagan sa pansit Tagalog? Sa pansit Kabagan kasi, kung mga pansin mo, meron siya mga toppings. Unlike sa pansit sa pansit Tagalog, makikita mo naman na dry yung pansit. Dito, sa pansit Kabagan, mapapansin mo may sabaw, then may mga eggs, may mga gulay din siya. Then kung mapapansin mo, may mga iba't ibang toppings talaga siya. Dito sa pansit Kabagan, ito kasi party siya ng culture, kaya isa to sa pinagmamalaki ng pansit Kabagan. Ay, ng Kabagan, isa din. Aray ko, sarap! Oo man! Solve na solve! Sarap balik-balikan. The oldest town in Isabela is San Pablo. It was founded in 1646 by Father Pedro de Santo Tomas. Make it the oldest town in Isabela, pretending the province's creation, initially known as Maquila, meaning sparkling. In the local language, it was later renamed to Kabagan, which translates in place where people were baag. Ngayon naman, nandito naman tayo sa San Pablo Church. Ano kayo? Pasok pa. Nandito naman tayo sa San Pablo Church. Ang San Pablo Church ay nabuo noong 1624. Kung inyong mga pansin, yung style ng sipahan ay hango sa Baroque style. Kung inyo din papansinin yung mga bago na ginamit ay gawa sa coral stone at paper stone. Itong sipahan na ito, binuko noong Spaniard colonial era. So, isa ito sa mga nabuo noong panahon na ito. Dito Tumakas na tayo, takasan na natin ang mundo. Magtago papalayo sa mas tahimik at payapang mundo. Umubulong ang hanging amihan at huni ng ibon. Dumudulog at tinatawag na tayo ng bundok.
ating huling destinasyon dito sa Santa Maria, Isabela. Dito sa Santa Maria, meron silang highlights sa lugar. Dito nga, sa mismong lugar na ito, na kung saan itinayo nila itong banga na to dahil gusto nila ipakita kung ano nga ba yung trabaho na meron sila. Ano po ba ang nire-representa ng banga dito sa Santa Maria? Ayun, gaya na sabi ko kanina, na nare-representa ng banga na ito yung kanilang hanap buhay or yung kanilang source of income. Maraming banga na ginagawa, ngunit para-pareho lang silang shape pero meron silang iba't ibang disenyo.